Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming kaso ng kidnapping sa buong mundo ayon sa isang grupo sa Amerika. Sabi naman ng isang news website, may tuturing daw ang ating bansa na isa sa mga lugar sa buong mundo kung saan pinakamalaki ang posibilidad na makidnap ang isang tao. Ang mga datos na ito, pinabulaan naman ng Philippine National Police. Narito ang aking report. Sa amateur video na ito, nakuha na isang sibilyan sa Bacoor, Cavite. Kita ang pagpasok ng otoridad sa safe house ng hinihila ng mga kidnapper ng isang negosyanteng dinukot umano noon pang September 18 sa Bicol Region. Unang dinakip ang isang lalaki nasa garahe, pinadapa sa lupa at pinusasan. Maya-maya, dalawa pang lalakang inilabas sa bahay. Matapos pa ang ilang minuto, dineklara rin ng mga pulis na cleared ang lugar. Ang bahay na ito, safe house di umano ng Pagulayan Kidnapper Ransom Group. Natukoy ito nang makatakas ang dinukot na negosyante at nagsumbong sa pulisya. Nung unang araw lang po ako siyempre nahirapan. Pinapasa Diyos ko na lang yung buhay ko eh. Kabilang sa tatlong naaresto, ang itinuturong leader nilang si Felizardo Pagulayan. Kabilang siya sa top 10 most wanted sa buong bansa. Ang level of operation nitong grupo na to nasyonal. As you can see, wanted nga siya with reward na $500,000 si Felizardo Pagulayan. He's been wanted for the law for 11 years. Sa report ng Casualty Actuarial Society o CAS na nakabase sa Amerika, pang-10 ang Pilipinas sa mga may pinakamaraming kaso ng kidnapping sa buong mundo. Kaya ayon sa Business and Technology News website na Business Insider, dahil dito may tuturing umanong isa ang Pilipinas sa mga lugar sa mundo kung saan pinakamalaki ang posibilidad na ikaw ay makidnap. Ayon sa ulat, 150 kidnapping ang naitatala sa bansa kada taon. Ang Mexico na nanguna sa listahan ng CAS, may 5,000 hanggang 7,000 kidnapping sa isang taon. May tuturing daw ang kidnap for ransom na pinakamatinding banta sa pagninegosyo, lalo na sa mga bansang may lumalagong ekonomiya. Ang arkitektong si Kakwen Chua, kwerasano manong kinuha sa labas ng kanyang hardware store sa Tandang Sora, Quezon City noong September 2008. 30 milyong piso ang hinihing ransom ng mga kidnapper. Ang kanyang kalbaryo, tumagal ng 17 araw. I was 17 days chained, blindfolded, and full of packaging tape. I lost 15 pounds in 17 days. Ang talagang isip ko, I need to be composed, I need to come out alive to share my story. So that people can learn from my story. Matapos magbayad ang bahagi ng ransom, hindi pa rin daw siya pinakawalan. Nakaligtas lang siya matapos ma-rescue ng mga pulis. Ngayon, siya na ang chairman ng Movement for the Restoration of Peace and Order o MRPO. Pero ang datos ng Casualty Actuarial Society ng kidnapping sa Pilipinas, hindi raw tama ayon kay Chua. Maaring ito raw ang datos sa kasagsagan ng kidnapping sa bansa noong dekada 90. Maximum we go is around 30 cases a year lang. No? And for the last 2 years, nag-drop siya. 2012 comparing sa 2011, nag-drop siya around 15%. This year, as of now, as of this month, we have recorded around 25 cases. Kaya naman kahit naging biktima na ng kidnapping, may tuturing pa rin daw niyang ligtas manirahan at magnegosyo sa bansa. Na-prosecute na yung gumawa and we're very grateful na ang hustisya na commit natin in 3.5 years lang. Ang PNP, mas maliit pa ang datos ng kidnap for ransom cases sa bansa kumpara sa grupo ni Chua. Noong nakarang taon, 6 lang daw na kaso ang kanilang naitala, mas mababa kumpara sa mga nakaraang taon. Wala po sa aming talaan o sa aming mga records or CP na nagsasabing may ganong kadaming kidnapping na nangyayari. Kasi kahit yung mga under investigation namin ay sinisikap namin mapasama rito, wala naman kaming nakikita. Baka ang iniisip ko pa, tinotal niya altogether for a 5-year period. Baka tinotal niya yun. Hindi naman dapat yun. Hindi rin kasi 11, 35, 21, 11, 6, 1, hindi rin naabot.